Balikan mo nga lang itong kwento ni Jennifer Ogoy Jennifer Ogoy Cadayong ng Taytay Rizal, please. Oo, Manong Ted, kung matatandaan natin mga kapatid ha. Ito pong si Jennifer, yung nakausap natin kamakailan, 44 anyos po siya. Siya yung naglalako ng merienda para kahit papaano ay kumita, yung mga nagtitinda ng banana Q, ng maruya, ng pansit. Ito pong si Jennifer, unfortunately, siya po ay isang byuda na, pero meron siyang binubuhay na 2 anak. Yung pong kanyang asawa ay sumakabilang buhay noon pa pong 2024 dahil nga po inatake. Pero syempre, bilang isang ina, kailangan po niyang buhayin yung kanyang 2 anak na 8 years old at 15 years old. Pareho pong nag-aaral ang 2 na yan at nakikitira lamang po sila sa bahay ng kanilang hipag. Ito po nakikita natin yung video ni Jennifer. At natanong siya na kung mananalo siya ng 2,000 pesos, ano bang gagawin niya doon sa 2,000 piso na yon? Ang sabi po niya, pambili yan ng LPG at saka ng gasol. Dahil nga po nabilhan daw siya ng kanyang hipag ng isang burgeran. Para makapagtinda siya ng burger doon sa harap ng kanyang bahay. At eto nga, Manong Ted, pinapakita natin yung video ni Jennifer nung kanyang burgeran at yung kanyang nabili na LPG. Kasi naging ano po ito, 6,000. Kailangan daw niya kasi ng LPG at saka noong pong anong tawag doon? Regulator. Pagkatapos doon, sumobra pa ho yung pera. Ang dami niyang napamili, pati po mga kapatid, yung kanyang mga anak. Ito ang tuwa. Doon natin nakilala yung mga anak niya. Alright. Nandiyan ba yung video nito? Doon sa kanyang pangalawang video po na kanya, ito na, yung dami ng mga napamili. At dito ho, mga kapatid, pakinggan lang po natin ito dahil nandito po yung kanyang mga anak na sabi ko nga, wala siyang ibang hinihingi at atin pong nakilala ang kanyang mga anak at sabi ko, yung mga anak po niya baka may kailangan sa school. Pakinggan po natin ito. Hello po. Ang hinihiling po ng anak ko kung maaari daw po sana kasi nagagamit niya po yun sa school, pang research, pang edit. Kasi po yung cellphone po niya ay medyo may itim na po sa gilid. Tapos yung on and off po niya, parang matatanggal na po dito sa tagiliran. Yan po, 6 years na po itong ginagamit. Simula nung pandemic, kasi po mag-online school po sila noon, online classes. Wala naman po ang problema sa panganay ko kasi consistent naman po siyang with honors mula nung grade 7 hanggang ngayon. Tapos, matataas naman po yung mga grades niya. Ayan po. Ayan. Pinakita pa. Tapos po yan ang grades niya. With honors po siya ngayon. Yan po. Yan. Tapos, sumasali po yan sa poster making. Ito nga po yung painting na gawa niya dati ng grade 8. Yan po, nakapag-painting po yan. Sumali sa school. Ito po yan. Pinainting niya po yan. Tapos, kung sakali po, kung hindi naman po kaya sa cellphone, ang kailangan lang naman po niya ay bag, sapatos, tsaka notebook. Ganon din po si bunso ko. Yun lang pong kailangan nila. Salamat po. Salamat po. Yun po. Thank you po. Sa totoo lang, hindi sila humingi nito. After natin silang makapanayam noong Pebrero at 3, doon sa kanyang pinamili para sa kanyang puhunan, yung kanyang LPG para sa kanyang burgeran. Nasabi ko lang ito na baka yung mga anak mo may kailangan sa school, magsabi ka lang. So tinawagan ng ating staff at doon nga lumikha siya ng video para doon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Tawagan lang natin itong sinanay, ha? Opo, kasi po itong sinanay, byuda, nagpapagal, naghahanap buhay. I'm sure, mga kapatid, I'm sure, ang purpose nito ay para sa kanya pong anak na 15 at 8 anyos. Yung kanyang panganay po na nangangailangan ng cellphone para magamit sa school. Ito, cellphone ang hinihingi, hindi laptop, ha? Oo.
Cellphone. Cellphone. Yes. Kasi nga, ito'y nasa high school pa lang. Oo. Okay, kasi Hindi, yung- at saka necessity na siya ngayon, Manong Ted, kasi di ba meron na tayong hybrid ng mga klase lalo na kapag naiiba yung panahon, minsan online na. Okay. Oo. At saka napakagaalang po ni Nanay Jennifer sa pagsasabi na kung hindi po kaya ang cellphone, okay lang naman daw. Kailangan po ng uniforme sa school at sapatos. Kami po inatawag ngayon kay Nanay Jennifer. Kung nakikinig ka, Nanay, hindi lang ho natin ma-connect ang ating telepono. At kasi sa akin po, no, sa pagkawari ko, hindi ho issue yung pangangailangan sa cellphone na yan sa mga tulad po ninyo. Definitely po meron at meron pong tutulong para po sa inyong anak, lalo pa at honor student daw. Yun na. Oo. Alright. Nasa linya ngayon si Jennifer. Nanay Jennifer, good morning po, Nanay. Hello po, Nanay. Nanay Jennifer, good morning po, Nanay. Meron tayong echo. Good morning. Hello po. Good morning. Kasama ko pa rin si Maricel, ha? Opo. Good morning. Okay. Jennifer, kumusta ang kitaan mo dyan sa iyong hanap buhay? Kumusta naman? Okay naman po, Sir Ted. Kwentuhan mo nga kami kung anong oras ka ang isang araw na Jennifer, kwento mo nga sa amin, anong oras nagsisimula ang araw mo? Nung pag naglalako po ako, Sir Ted, bago mag 3 o'clock, alis na po ako dito. AM, 3 AM ngayon yan? po na, Sandali muna, sandali. Jennifer, ikwento mo sa amin kung anong oras ka nagigising at paano yung buhay mo sa buong araw. Go ahead. Gigising po ako, Sir Ted, ng alas 6, tapos mga 7, 7:30, punta na po ako ng palengke. Malengke na po ako ng mga saging na paninda ko, yung mga pansit, minsan spaghetti, yung tinapay para po sa burger, yun po. Tapos iluluto ko na po siya ng mga tanghali na po. Kasi yung sa umaga, kaso po muna ako sa mga anak ko, luluto ng ulam namin, magsasaing. Yun po, Sir Ted. Anong oras ba umaalis ang mga anak mo sa bahay? 11 po, Sir Ted. Panghapon sila. Opo, kasi itong parating na pasukan naman, pang umaga na po sila, mga 6 o'clock na po sila. Oo, so mas maaga na gising ninyo. Opo. Ayun. Anong oras ang tulog mo araw-araw? Minsan po may 9, may 10, ganun po. Oo, sa loob ng isang araw, mga magkanong kinikita mo? Po, Sir Ted, nasa 400, may 450. Nung nagsimula na po dito sa labas, nung 2 araw po nung Lunes, walang pasok po yung anak ko. Sa unang araw po namin doon, naka 400 po siya dito, tapos 400 din po ako nag-ikot ako kasi may nagbabantay. So Tapos Okay, go ahead. Opo. Tapos nung Martes, naka 500 po yung anak ko dito. Ganun pa rin po yung sa akin, 450. Kasi depende po yun sa mga mananahi na pinaglalakuan ko ng mga maruya. Gusto kasi nila yung maruya, Sir Ted. So, naglalakad ka araw-araw sa paglalako. Opo, Sir Ted. Tapos, pag walang pasok yung bata, siya nagbabantay sa burgeran. Opo. Siya pong pinababantay ko yung panganay. Yung kanyang panganay. Sa edad na 15 anyos. Katulong sa hanap buhay yung bata. Sige. So ito lang, Nanay Jennifer, gaano kahirap kumita ng 100 piso sa inyo? Naku po, mahirap po, Sir Ted. Kasi kung hindi po ako magtinda, magagalaw po yung tinatabi kong puhunan kasi yun yung pambibili ng pagkain namin, pambaon ko sa anak kong high school. Kaya mahirap po talaga. Dati kitang tinanong kung meron ka pang kailangan na pagpapaunlad sa hanap buhay mo, ikaw na nagsabi na okay na po ako dito kasi hindi ko naman po pwede pong damihan ito kasi nga yung mga anak ko inaalagaan ko pa, di ba? Opo. Yun ang sabi mo. Opo, Sir Ted. Kasi sabi ko sa kanya, kung gusto mo magtayo ng karinderya dyan, Oo. magagawa ng paraan yon, di ba? Pero siya ang nagsabi mismo, kontento na siya muna dito sa kanyang hanap buhay na ito. Opo, Sir Ted. Ganito po muna kasi baka hindi ko kayaanin. Pagod din po kasi. Oo. Hanggang kailan ka maglalako, Jennifer? Yun nga lang din po hindi ko po alam.
Jennifer, Hanggat na, nag-aaral pa yung mga bata, hanggat kaya, Sir Ted. sige, ito lang. Ano ang purpose mo sa buhay? Yan. Para lang mas klaro, what is your purpose in life? Gusto na, mapatapos ko lang yung mga anak ko. Yun po yung purpose ko. Yun, para lang po sa kanila. Kasi wala na rin po akong katuwang eh. Oo nga. So, klarong-klaro naman, di ba? Klarong-klaro. Kaya siya gumigising kaya siya nagpapagal para sa kanyang mga anak. Oo. And definitely, solo po ito eh. Oo. Hirap nun, Yung krus po, siya lang ang nagpapasan. Sige, anyway, ganito. Jennifer, Opo. anong grado na ng panganay mo? Grade 9 na po, Sir Ted. Mag-grade 10 itong pasukan. Okay, sige. Ay, hindi na bale. Sige, yung cellphone na gusto nyong bilhin, walang problema, mabibili mo yon. Okay? Ay, thank you Oo. po. Pagkatapos, bilhan mo na sila pareho ng sapatos, uniforme, etc. Kapag Opo, Sir Ted. ba nagpadala kami ng 12,000 piso, pwede na? Opo, Sir Ted, okay na po yun. Malaking bagay na nga po yan eh. So kumbaga, meron kang pambili ng cellphone, 6,000 piso, yung 6,000, pambili mo ng gamit ng mga bata at bumili ka din ng pagkain na masarap. Yan. Opo, Sir Ted. Thank you po talaga. Okay. O sige, so tsaka tayo magtutuos kapag college na yan, baka kailanganin ng laptop niyan. Sana na po may mag-sponsor. Ganito, Jennifer, manalangin ka na umabot ang programa namin dito na college ng mga anak mo, yung anak mong panganay. Magtatagal po yan sa yung programa ninyo dahil sa dami po ninyo tinutulungan. Ay, sana ho'y magdilang anghel po kayo. Salamat na marami. Sige, Nanay Jennifer, ito pong 12,000 na ito ay manggagaling po kay Happy Daddy, Happy Man, Happy Kay, Happy Gopher at Happy Anonymous. Wala tayong problema dyan. No need to say thank you. Kami po ang nagpapasalamat sa inspirasyon na inyo pong binibigay sa amin, Nanay, ha? Opo, pero maraming salamat pa rin po. Salamat po, Nanay Jennifer, sa inyo pong sakripisyo at sa inyo pong pagmamahal sa inyong mga anak. Kayo po ang aming inspirasyon. Salamat po, Nanay. Thank you. Thank you po. Salamat ng marami. Alright. Salamat. So, 12,000 tayo doon. Ang Maricel. galing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.